Ako ang lahat ng katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ito yung hinahayag sa atin ng buong may kapal. Hindi naman bago sa ating kaisipan ang mga salitang ipinahayag ng Jesus. Kailangan nawa ay may ilang bagay na pwede natin magnilay-nilayan sa ating paghahalin sa uling ng tunan kay Delphine. Una ay ang paanyaya ng buong may kapalay ay makatulad tayo kay Jesus. Tulad na yung pinamanin niya, kaya ang tawag sa amin ay mga Kristiyano, mga maliliit na Kristo, mga katulad ng ating Panginoon Jesucristo. Well, hindi naman tayo pwede maging katulad ng Jesus. Pero nais lang kung saan ay sabi na natin ay makahaling tulad lamang kay Jesus. At yun yung paanyaya natin na nawa ay maging pamantayan natin sa ating pagkilos habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito at sa pagkakataon na sa oras ng ating kamatayan ay masabi natin na tayo ay nagnanais at nagsumikap na tumulad kay Jesucristo na yung buhay na nilagay natin sa daigdig na ito maaaring katulad ng kay Delphine sa edad na ika-51 o maaaring mas maiksi o maaaring naman mas mahaba ay nawa po ay pinagsumikapan natin na tayo ay nakatulong sa panawagan ng ating Panginoon Jesucristo. Ano yung isa sa panawagan ng pinamamanig ng buong may kapal sa atin? Ay maging makatotohanan. Kasi sabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Bahagi ko. Sabi nga natin ng linggo, yung paanyaya ni Jesus sa kanyang mga lakad, na sa pagbaba ng Espiritu Santo ay kanyang hinabilihan ng kanyang mga lakad natin. Sila ay mangaral ng mabuting balita, puspos ng Espiritu Santo. At ang isang katalingan nito ay katotohanan. Katotohanan. At least tayo ay naging makatotohanan. Hindi tayo peke. Hindi tayo tunay tayo ay naging tapat, naging maayos sa paanyaya. Isa po yun sa huwag natin kalimutan. Sabi nga, ano ba yung magandang balita? Ako, magandang balita nagsisimula ka po ito ay totoo. Kasi kahit nasabihin mo ano magandang balita, yumaman ka. Pero kunyari na. Hindi magandang balita yun. Masamang balita yun. Kung sinabi, masamang biro yun. So bahagi yun na kung saan yung namin tao natin. Kaya yung ating pagtugon bilang mga tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo, pinatawagan tayo namin magiging totoo at maging mga saksi ng katotohanan. Isa po sa hapon ng kasalukuyang panahon ay marami hindi totoo. Marami ang
ang nandadaya. Marami ang nanlilingban. Ay bahagi ho. Sa pagkakataon siya po maging maliwanag yung aming pagkilos na pagsumikapan natin namin maging tanda at tagapagdala ng katotohanan ay ginananig sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi naman sinabi na Jesus na kinakailangan mayaman kayo. Hindi naman sinabi ni Jesus na maging mahirap kayo. Anong sabi ni Jesus? Makatotohanan kayo. Kasi doon mo lamang kung kayo ma-appreciate yung biyaya na pinagkaloob ng Diyos. Kung ikaw ay mayaman, makamit mo yung kayamanan. Kung ikaw ay mahirap, ay baka iba yung ibinigay sa iyo ng Diyos. At yun ang tingnan mo, kasi may katotohanan ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Baka maging mahirap, ikaw naman ay magaling makisama. Bahagi yun. Yun ang katotohanan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Yung madaling makisama. Hindi sa kasamaan, ngunit para sa kabutihan. Kaya, yun ang huwag natin kalimutan sa kanyaya na pinakayang ng Jesus. Kasi sabi niya, ako ang katotohanan. Ang kapag nakita natin yung katotohanan, hindi na tayo nakakakot. Kasi, bahagi yun. Kaya lang kung minsan di ba, maraming takot sa daigdig dito. Kasi ay nasaan sila sa kasinungalingan. At kung minsan dahil kapag sa pagkakataon natin ito, kapag nasanay tayo sa kasinungalingan, kung minsan hindi natin makita kung ano yung totoo at kasinungalingan. Kaya dahil sa nasanay tayo sa kasinungalingan, kaya baka kakakuminsan yung kasinungalingan ay naging totoo. Kaya yun ang bahagi yun ang pinahayag sa akin ng mga kapal. Kasi kung nasanay tayo na makita yung katotohanan, ay madali rin natin makita kung sino ang mga totoo sa buhay natin sa daigdig natin. At yun ay malamang may tutulong sa atin sa ating pagtahan sa mundong ginagalawa natin. Ang bahagi yung ako sa atin, ano yung isa sa mga katotohanan na namin sa tumanin sa atin ng buong kapal? Yung nais natin iligtas ng Diyos mula sa kasalanan at sa epekto ng mga kasalanan. Kaya kinakailangan natin umiwas tayo sa kasalanan. Kapag nakagawa na ng kasalanan, mag-umpisa na. Kumpisa na kasi yun ang nakita ko natin. Huwag kang manatili sa kasalanan. Kasi ang nais ni Jesus natin, iligtas tayo mula sa kasalanan. At sa epekto nito ng kasalanan, ito yung isang napakahalagang katotohanan na nais na ipagkaloob ng Diyos sa atin. Para hindi namin kapilapanan ng atin. Yung buhay na walang hanggan. Ano ba yung buhay na walang hanggan? Yung makasama ang Diyos sa kanyang kahalaman sa langit. Kaya doon, sa mga taong talagang nagsumikap na hanapin ang katotohanan, namuhay ng katotohanan, ang ipakikita sa atin ang dakilang katotohanan na ito ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Kaya inilulog namin na nawa
naging bahagi ito ng buhay ni Delphi. At kung sakali naman siya ay nagkulang, ay hingin natin ang kapatawaran sa harapan ng buong may kapala. Mag-agay tayo at ihandog natin ito upang sa daling ibigay din natin ang hinihingi